tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang patingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang napakalubha at nakababahalang balita ang ating tinututukan ngayon mula sa bansang Ukraine. Patay ang hindi bababa sa 4 na katao kabilang ang isang maliit na bata matapos ang isang malakas at mapaminsalang pag-atake gamit ang glide bomb ng Russia sa mismong sentro ng lungsod ng Sumy sa hilagang bahagi ng bansa. Ayon sa mga opisyal, marami ring iba pang mga rehiyon ang sabay na nyanig. Inihayag ni Regional Governor Oleg Rehorov na direktang tinamaan ng bomba ang gitna ng komunidad kung saan matatagpuan ang isang matayog na gusaling tirahan ng mga sibilyan, isang tindahan at ang mismong kalsada na madalas dinaluhan ng maraming tao. Bukod sa 4 na nasawi, umabot sa 27 katao ang napaulat na sugatan sa naturang pagsabog na nag-iwan ng napakalawak na pagkawasak sa buong paligid ng lungsod. Kabilang sa mga kumpirmadong nasawi sa trahedyang ito ay isang 5 taong gulang na batang babae at ang kanyang sariling ina na kasama niya nang maganap ang pagsabog. Ayon pa sa ulat ng pamahalaang lokal, ang mga sugatang biktima ay kasalukuyan ng ginagamot sa iba't ibang ospital, kabilang ang isang 13 taong gulang na bata na ngayon ay nasa kritikal na kondisyon dahil sa mga natamong matitinding sugat sa katawan. Agad na nagbahagi ng mga larawan si Pangulong Volodymyr Zelensky sa kanyang opisyal na social media account upang ihatid sa buong mundo ang malagim na sinapit ng lugar. Makikita sa mga larawan ang mga medik na mabilis na sumasaklolo sa mga sugatan, mga bakas ng dugo sa sementadong daan, 2 tsinelas na naiwan ng mga biktima, at isang malaking gusali na tuluyan ng gumuho at naging bunton ng mga durog na bato at abo. Kasunod ng malagim na pangyayaring ito, muling nanawagan si Pangulong Zelensky sa mga kaalyadong bansa ng Ukraine na paigtingin pa ang kanilang pressure laban sa pamahalaan ng Russia upang matigil na ang karahasan. Ayon sa kanya, ang tanging paraan upang matigil ang ganitong uri ng terorismo sa mga sibilyan ay ang pagkakaisa ng buong mundo sa pagpapatupad ng mas mahigpit na mga parusa at pagbibigay ng sapat na sandata sa bansa. Ang rehiyon ng Sumy na matatagpuan mismo sa hangganan ng bansang Russia ay madalas na nagiging target ng walang humpay na pambobomba mula pa noong magsimula ang digmaan. Ayon sa mga eksperto sa militar, sinusubukan ng Moscow nitong mga nakaraang buwan na palawakin ang tinatawag nitong buffer zone o ligtas na zona sa pamamagitan ng agresibong pag-atake sa mga kalapit na bayan ng Ukraine upang mailayo ang labanan doon. Bago pa man maganap ang malaking pagsabog sa sentro ng lungsod, napaulat na may isa ng tao ang nasawi sa mas maagang bahagi ng araw dahil sa pagpapakawala ng mga glide bomb ng mga puwersang Ruso malapit din sa lungsod ng Sumy. Ang sunod-sunod na pag-ataking ito ay nagpapakita lamang ng tumitinding tensyon at mas mapanganib na estratehiya ng Russia na direktang naglalagay sa patuloy na panganib sa buhay ng mga sibilyan. Hindi lamang ang hilagang bahagi ang yanig ng karahasan dahil maging ang timog silangang bahagi ng Ukraine ay nakaranas din ng matinding serye ng pambobomba sa parehong araw. Ayon sa mga lokal na ulat ng pamahalaan, higit sa 50 pag-atake gamit ang mga drone, artilya at mga bomba ang naitala sa iba't ibang dako na nagresulta sa pagkasawi ng karagdagang 3 katao sa rehiyon ng Dnipropetrovsk doon. Sa rehiyon ng Dnipropetrovsk, kinumpirma ng mga otoridad na 2 sa mga nasawi ay mula sa bayan ng Nikopol. Ang bayang ito ay patuloy na nakakaranas ng matinding banta dahil sa estratehikong lokasyon nito. Ang bawat pagsabog mula sa mga bomba ng Russia ay nagdudulot ng malaking pinsala sa mga kabahayan at infrastruktura na lalong nagpapahirap sa pang-araw-araw na pamumuhay ng mga mamamayang sibilyan na natitira pa. Matatagpuan ang bayan ng Nikopol sa tapat mismo ng Ilog Dnipro, direkta sa kabilang pampang ng Zaporizhzhia Nuclear Power Plant na kasalukuyang kontrolado ng mga puwersang Ruso. Ang kalapit na lokasyong ito sa isang sensitibong pasilidad ng nuklear ay nagpapataas ng pangamba sa buong mundo ukol sa posibleng sakuna sakaling magkaroon ng maling kalkulasyon o direktang pagtama ng bomba sa mismong planta ng kuryente. Doon, ayon kay Regional Governor Alexander Hanza sa kanyang pahayag sa Telegram, 12 katao pa ang nasugatan sa buong rehiyon ng Dnipropetrovsk dahil sa mga pag-atake. Patuloy ang operasyon ng mga rescue team upang tulungan ang mga biktima at linisin ang mga guho, habang ang mga lokal na ospital ay nananatiling alerto sa pagtanggap ng mga sugatang mamamayan mula sa iba't ibang bayan na tinamaan ng mga pampasabog.
Samantala, 2 tao naman ang napaulat na nasawi sa isa pang pag-atake sa lungsod ng Zaporizhia ayon kay Regional Governor Ivan Fedorov. Ang lungsod na ito ay naging madalas na target ng mga nakakamatay na pambobomba nitong mga nakaraang linggo. Umabot sa 21 katao ang nasugatan sa insidenteng ito na lalong nagpabigat sa sitwasyong pangkalusugan at nagdulot ng labis na takot sa mga lokal doon. Idinagdag pa ni Gobernador Fedorov na naglunsad muli ng mga bagong pag-atake ang mga puwersang Ruso sa lungsod ng Zaporizhia sa huling bahagi ng gabi. Ang walang humpay na pambobomba sa gabi ay naglalagay sa mga residente sa ilalim ng matinding takot at puyat habang naririnig ang mga sirena ng babala sa buong lungsod na nag-aatas sa lahat na magtungo sa mga ligtas na taguan at silungan upang maiwasan ang mga pagsabog. Kung susumahin ang kabuuang bilangan ng mga nasawi sa magkakahiwalay na pag-atake sa buong bansa sa araw na ito, hindi bababa sa 6 na katao ang kumpirmadong patay sa labas ng lungsod ng Sum, bukod pa sa 4 na unang naitala. Ang malawakang koordinasyon ng mga pag-ataking ito ay nagpapakita ng pinaigting na kampanya ng Russia na naglalayong pahinain ang moral ng depensa ng buong bansang Ukraine sa gitna ng digmaan. Bagaman opisyal ang mga pahayag na nagmumula sa mga lokal na pamahalaan ng Ukraine, iniulat ng ahensyang Reuters na hindi nila independenteng mabeberipika ang eksaktong bilang ng mga nasawi at nasugatan sa bawat rehiyon. Sa kabila nito, ang mga larawan at video na kumakalat sa internet ay nagpapakita ng hindi maikakailang katotohanan ng matinding pinsalang tinamo ng mga sibilyang komunidad dahil sa patuloy na labanan. Sa gitna ng mga bagong pag-ataking ito, ang kabiserang lungsod ng Kyiv ay kasalukuyang nagmamasid ng isang araw ng pagluluksa. Ang hakbang na ito ay paraan ng pagbibigay pugay sa mga biktima ng nakaraang pagsabog na itinuturing na isa sa pinakamadugo at pinakamalubhang trahedya na tumama sa kabisera sa buong taon na nag-iwan ng malalim na sugat sa puso ng bawat mamamayang Ukrainyano na naghahangad lamang ng kapayapaan. Ang pagluluksa sa Kyiv ay kasunod ng isang malawak na pag-atake gamit ang mga missile at drone ng Russia noong nakaraang araw na kumitil sa buhay ng hindi bababa sa 30 katao. Ito ang itinuturing na pinakamamatay na strike sa lungsod ngayong taon, kung saan maraming pampublikong gusali at tirahan ang nawasak, na nagdulot ng malawakang pagkondena mula sa iba't ibang bansa sa buong mundo laban sa agresyon ng Moscow. Ang paggamit ng mga glide bomb ay naging isang pangunahing sandata ng Russia sa digmaang ito dahil sa kakayahan nitong magdala ng malalaking pampasabog mula sa malalayong distansya ng hindi madaling nadedetect ng mga air defense system. Ang estratehiyang ito ay patuloy na nagdudulot ng malaking hamon sa militar ng Ukraine na kasalukuyang humihingi ng mas makabagong sistemang pangdepensa mula sa mga kaalyado. Habang patuloy ang labanan, ang mga sibilyan ang nananatiling pinakaapektado sa krisis na ito. Maraming pamilya ang nawalan ng tahanan, hanapbuhay at mga mahal sa buhay sa loob lamang ng ilang segundo. Ang patuloy na panawagan para sa makataong tulong at proteksyon ay lalong nagiging apurahan habang papalapit ang taglamig at patuloy na nasisira ang mga pangunahing pasilidad ng kuryente at tubig dahil sa pambobomba. Sa pagtatapos ng ating ulat, nananatiling masalimuot ang sitwasyon sa Ukraine habang patuloy ang mga pag-atake sa iba't ibang rehiyon. Patuloy nating babantayan ang mga susunod na kaganapan at ang magiging tugon ng pandaigdigang komunidad sa lumalalang krisis na ito.